Kinabukasan, nagtungo kami ni Nanay, Tita Luz at Luna sa bahay ng mga magulang ng aking tatay. Ngunit hindi naging madali ang pagpunta namin doon. Kailangan pa naming tumawid ng bundok, kagubatan at ilog para makarating. Pero ayos lang dahil kahit anong hirap ay kakayanin ko upang madagdagan ang aking kapangyarihan at kaalaman sa paggamit ng Magicus Metallum at Infinito de Dios upang mailigtas ko rin ang iba pang mga bata na dinakip ng mga aswang. Inabot na kami ng tanghali at hindi pa kami nangangalahati sa paglalakad, kaya naisipan naming magpahinga muna at kumain sa tabi ng isang talon. Alam na kasi nilang aabutin kami ng isang araw bago makarating sa bahay ng aking lolo, kaya nagbaon sila ng pagkain. Masaya kami nagsalo noon sa dala naming baon habang nag-uusap. Sinabi ni Tita Luz na malaki na raw ang pamangkin niya at mukhang magaling din makipaglaban kagaya ng tatay nito. Sinabi naman ni Nanay na maganda rin daw ako at nagmana sa kanya. Napaubo ako sa aking narinig. Dinagdag pa ni Nanay na wag daw ako magreklamo dahil noong dalaga pa siya ay mas maganda pa siya sa akin at iyon ang dahilan kung bakit nakit sa kanya ang tatay ko. Ipinaliwanag ko na wala naman ako sinasabi. Hindi rin ako kumontra. Ngunit sumingit si Tita Luz at tinanong kung bakit daw mas matanda ang itsura ni Nanay ngayon. Para daw siyang nalosyang kahit wala naman siyang asawa. Sinabi ni Nanay na simula nang mamatay si tatay ay siya na lamang mag-isa ang nagtataguyod sa akin. Wala naman daw siyang alam na ibang trabaho sa Maynila, kaya naging labandera na lang siya. Naitanong ko naman sa kanya kung bakit hindi na lang kami umuwi noon ng probinsya nang mamatay si tatay. Samantalang mayaman naman pala kami, para hindi na sana kami nahirapan at hindi na rin siya nalosyang pa. Sinabi ni Nanay na noong mga panahong iyon ay walang-wala sila ng tatay ko at hindi niya alam ang gagawin. Kaya ang abuloy noon ay siyang ginamit niya upang magsimula kaming dalawa. Ngunit sa mahal ng gastusin sa Maynila ay ilang linggo lamang ang itinagal noon. Nang siya ay namasukan bilang labandera ay maliit lamang ang sahod na kanyang natatanggap. Sinubukan daw niya mag-ipon kahit papaano upang makauwi sana kami. Ngunit dahil sanggol pa ako noon at napakarami ng gastusin hanggang sa hindi na nga siya nakapag-ipon at tinanggap na lamang ang katotohanan na hindi na kami makakabalik pa sa probinsya. Sinabi naman ni Tita Luz na sana man lang ay sinulatan siya noon upang natulungan niya si Nanay na makauwi. Ang tanging nasa isip ni Nanay noon ay imbis na gumastos siya pambayad sa telegrama o sa sulat, ay ibibili niya na lang ng bigas at gatas para sa akin. Sinabi rin niyang hayaan na raw iyon dahil nakaraan na at ang mahalaga, nandito na uli siya na hindi niya inakalang mangyayari pa. Nagkikwentuhan pa kami noon kahit tapos na kaming kumain at ramdam na ramdam pa rin namin ang init na tumatago sa aming mga balat kahit nasa ilalim kami ng puno. Sinabi ni Luna na gusto niyang maligo, kaya naman inutusan ako ni Nanay na samahan ito. Nag-alinlangan ako dahil baka malalim ang tubig. Sinabi ni Tita Luz na mababaw lang daw iyon. Hanggang dibdib ko lang sa gitna at hanggang tuhod lang sa may gilid. Sinabi ko na baka mapunta sa gitna si Luna at malunod. Ngunit sumagot si Nanay na kaya nga kailangan kong samahan at bantayan. Sinabi ko naman na baka ako ang malunod dahil hindi ako marunong lumangoy at tinanong ako ni Nanay kung bakit sa tanda ko ay hindi pa ako marunong lumangoy. Ipinaliwanag ko na hindi ko pa nasusubukan at ngayong araw lang ako makakaligo sa ganitong tubig. Kahit na sa swimming pool o dagat ay hindi ko pa napupuntahan. Sabi ni Tita Luz na sasamahan niya kami at marunong naman siya lumangoy.
Kaya sasagipin daw niya kami kung sakaling may mangyaring ganun. Pagkatapos ay nagpumilit si Luna at nakiusap na samahan ko siyang maligo. Kaya naman wala na akong nagawa noon kundi ang sumama. May mga pamalit na kaming damit na dinala dahil ilang linggo rin kaming mamamalagi sa bahay ni na Lolo. Sa pagkakataong iyon pala ay sigurado na kaming buhay pa siya dahil sinabi ni Tita Luz na dinarayo pa rin siya ng mga tao upang magpagamot. Kagaya na lang ng mga nakulam o naengkanto. Unang beses kong maliligo sa saradong tubig at napakalamig nito. Naibisan rin pati ang init na aking nararamdaman. Sinubukan ko ring lumubog at nagbabad habang si Luna naman ay tuwang-tuwa sa paglalaro ng tubig at laging gulat ko nang lumubog siya at sinubukang lumangoy. Tinanong ko siya kung marunong siya lumangoy at sinabi niyang marunong daw. Nagtaka ako dahil bata pa siya, kaya tinanong ko kung paano siya natuto. Ipinaliwanag niya na palagi silang lumalangoy ng mga kasama niyang mga manlilimos din. Dahil sa sagot niya ay nalaman ko ang dahilan, kaya siya natuto at tinanong ko rin kung saan pala sila lumalangoy. Sabi niya na sa estero at iginagulantang ko ito. Sinabi ko na napakadumi ng estero at tapunan pa nga iyon ng basura ng mga tao, kaya hindi ko maintindihan kung paano siya nakaligo doon. Ipinaliwanag niya na sabi ng mga kasama niya, masarap daw lumangoy doon kaya siya sumama. At nang naranasan niya ay masarap naman talaga. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi niya, kaya natahimik ako ng ilang minuto. Pinayuhan ko si Luna na sa susunod, huwag na siyang maliligo doon dahil napakarumi at baka makakuha pa siya ng sakit. Nangatwiran pa siya na hindi naman siya nagkasakit. Sinabi ko na huwag niya nang hintayin na magkasakit pa siya. Kung hindi siya nagkasakit sa paliligo doon ay maswerte siya, kaya huwag niya nang uulitin. Tumango siya at nagpatuloy na lang sa paliligo. Si Tita Luz na kanina pa nanonood sa amin ay hindi na rin napigilan ang sarili na magtanggal ng damit at naligo na rin. At nang makita siya ni Nanay ay nakisali na rin ito. Ilang minuto rin kami nagbabad sa tubig hanggang sa magdesisyon kaming magpatuloy na sa aming paglalakad patungo sa bahay ni Lolo. Dahil sa sobrang sukal ng kagubatan at layo na rin ng aming patutunguhan ay inabot na kami ng pagdilim. Habang naglalakad ay nakarinig kami ng huni ng aswang. Sinabi ni Tita Luz na may aswang, pero sinabihan ko siyang huwag mag-alala dahil kasama niya naman ako. Habang hinahanap ko sa aking bag ang Magicos Metalum upang maging panlaban sa aswang na sasalakay sa amin. Pinauna ko na sila noon upang mabantayan ko ang kanilang likuran. Kabado silang tatlo habang naglalakad, pero nanatili akong kalmado dahil alam kong makakaya ko silang iligtas. Patuloy kaming naglalakad habang unti-unting nanghihina ang tunog. Alam kong malapit na ito sa amin at nararamdaman ko na rin malapit lang ang masamang enerhiya. At hindi lang ito nag-iisa. Sa bilang ko ay 2 sila at alam kong kayang-kaya ko silang talunin. Ilang segundo lang ang lumipas nang umatake ang 2 aswang kina Tita Luz at Nanay. Agad ko naman sila pinrotektahan gamit ang aking espada at agad kong hinarap ang 2 aswang. Nararamdaman ko rin na malakas silang 2. Hindi kagaya ng mga naunang nakalaban ko, pero mas mahina pa rin sila kung ikukumpara sa akin. Agad kong iwinasiwas ang espada at humakbang papalapit sa kanila upang subukang hiwain. Pero mabilis din silang nakakailag. Pagkatapos noon, ako naman ang sinugod nila. Habang abala ako sa pag-ilag ay pinuntirya ko rin ang katawan nila gamit ang espada. Ngunit nakakaya nilang protektahan ang isa't isa habang inaatake ako. Ngayon lang ako namangha sa aking mga nakalaban dahil lahat ng mga galaw nila ay magkatugma na parang nag-uusap sila sa kanilang isipan. Nag-isip na ako ng paraan noon para mapaghiwalay sila nang hindi ako mahirapan.
Kaya naman, habang inaatake nila ako, ay nagkunwari akong muli silang hihiwain. Kaya naman pinaghandaan nila iyon. Ngunit hindi nila alam ay nakaamba na ang aking paa upang sumipa. Kaya naman natamaan ko ang isa at tumilapon. Nang mga sandaling iyon ay agresibo kong sinugod ang natira sa aking harapan. Dahil tumilapon ang kanyang kasama ay nataranta siya. At mabilis kong natapos ang kanyang buhay sa pamamagitan ng paghiwa sa kalahati. Nakita ko na noon na papasugod na ang aswang na tumilapon kanina. Naging agresibo din ito dahil sa pagkamatay ng kanyang kasama. Ginamit ko ang galit niya bilang panlaban sa kanya. At hinayaan ko siyang malunod sa galit at mahulog sa aking patibong. Inilagan ko lahat ng kanyang mga atake na parang sumasayaw hanggang sa mapagod na siya at iyon na ang hudyat para tapusin ang kanyang buhay. Sinaksak ko na siya noon at isinakto ko talaga sa kanyang puso at nang maisagad ko na ito ay siya ring pagkalagot ng kanyang hininga. Sinabi ni Tita Luz na ang galing-galing daw pala ng pamangkin niya makipaglaban. Sumagot naman si nanay at sinabing oo nga. Dahil ngayon pa lang niya ako napanood na makipaglaban. Sinabi rin niyang kasing galing ng asawa niya. Natawa pa ako ng bahagya sa huling hirit niya pero hindi ko na nagawa pang ipakita ang ekspresyon ng aking mukha dahil sa pagod. Pagkatapos ay biglang napansin ni Tita Luz na gumagalaw na sila. Nang tignan ko ang mga aswang ay hindi naman sila nabuhay. Nagpalit lang sila ng anyo bilang tao. At nakita kong magkamukhang magkamukha sila. Marahil ay kambal ang aking mga nakalaban, kaya pala magkatugma ang kanilang galaw. Pagkatapos ay nagpatuloy na kami sa paglalakad. At ilang minuto lang ay nakarating na rin kami sa nag-iisang bahay sa tabi ng bangin. At habang papalapit kami sa bahay ay bigla na lang tumahol ang isang malaking itim na aso. Inakala kong aswang ang malaking asong iyon, kaya pinatago ko si nanay sa likuran at inihanda ko ang aking sarili sa labanan. Papalapit na noon sa akin ang malaking aso at inihanda ko na ang espada upang labanan siya. Nang may marinig kaming tinig ng matandang lalaki, tinawag niyang Isaak ang asong iyon at sinabing hindi ganun ang tamang pagbati sa mga bisita. Napasigaw pa si nanay at tinawag niyang Tatay Manuel ang matandang iyon. Tinawag naman niyang Linda si nanay at sinabing mabuti at nakadalaw kami kahit gabi na. Sinabi naman ni nanay na kaninang umaga pa talaga kami naglalakad patungo roon pero ginabi na lang dahil sa hirap ng daan. Pagkatapos ay nagtanong ang matandang lalaki kung sino raw ba ang magandang dalaga na may hawak ng Magicus Metallum. Ipinakilala naman ako ni nanay. Sinabi niyang Matilda ang aking pangalan at anak niya. Sumagot ang matanda at sinabing may apo na pala siya. Hindi niya man lang nalaman at dalawa pa. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit daw ba hindi namin kasama si tatay. Sinabi ni nanay na anak-anakan niya lang ang batang kasama namin at ipinakilala si Luna. Sinabi niya rin na iniuwi ko ito at pagkatapos ay bahagya siyang nanahimik. Bago ibinalita ang nangyari sa aking ama na matagal ng panahong lumipas, na pumanaw na ito ng sanggol pa lamang ako. Pagkatapos noon ay nagmano kami ni Luna kay Lolo at pagkatapos pinapasok niya na kami sa loob. Sinabi pa niya na marami daw kaming dapat na pag-usapan. Sinabi rin ni Lolo na hindi niya inaasahang magkakaroon siya ng bisita, kaya hindi man lang siya nakapaghanda ng makakain at pang isang tao lang daw ang nailuto niya. Sa sinabi ni Lolo ay alam na namin na wala na si Lola at mag-isa na lang siyang naninirahan dito kasama ang kanyang malaking aso. Noong makapasok kami sa bahay ay medyo nadiliman kami dahil tanging lampara lamang ang nagsisilbing ilaw sa medyo malawak na bahay. Doon ay dinala kami sa kusina
at sinabing magluluto na lang daw muna siya ng panghapunan namin. Sinabi naman ni nanay na wag na dahil may mga dala naman kaming pagkain. Pagkatapos ay inilabas na namin lahat ng natira sa aming mga pagkain at sama-sama na kaming kumain ng hapunan. Habang kumakain ay itinanong ni Lolo kung paano namatay si tatay. Ikinuwento ni nanay na bigla na lang daw na natagpuan ang bangkay ng aking ama. Duguan raw ito at puno ng mga galos. Sinabi rin niya na wala na itong laman loob. Sinabi rin ni nanay na ang hinihinala naming may gawa roon ay ang hari ng mga aswang. Nagkwento naman si Lolo. Sinabi niya na napatay raw niya ang hari ng mga aswang noong siya pa ang nagmamay-ari ng mga kagamitang hawak ko. At mula daw noon, hindi na niya mahagilap ang pumalit na hari. At nang ipamana daw niya kay tatay ang trabaho niya, ay hindi rin daw mahagilap ni tatay ang bagong hari ng mga aswang. Ang dahilan daw pala ay pumunta ito ng Maynila upang makaiwas sa manunugis. Ngunit nakapagtataka daw kung bakit natalo si ama ng hari ng mga aswang nang magpunta siya sa Maynila. Marahil ay naging mas malakas daw ito sa kung anong paraan. Pagkatapos ay tinanong ni Lolo kung si nanay daw ba ang nagturo sa akin kung paano gamitin ang Magicus Metallum at Infinito de Dios. Sinabi naman ni nanay na hindi. Dahil lang mamatay si tatay ay naglaho na raw bigla ang mga kagamitang iyon. Sinabi niya rin na halos 1 linggo pa lang daw ang nakararaan nang muli niya itong makita at nasa akin na ang mga ito. Idinagdag niya pa at ikinuwento ang tungkol sa matandang babae na nagbigay sa akin ito. Humarap noon sa akin si Lolo at tinanong kung ano ang itsura ng matandang babae. Inilarawan ko naman ang itsura noon base sa aking natatandaan. Mahaba ang buhok niya na puting-puti, marami ding kulubot sa mukha, pero maayos pa ang kanyang mga ngipin. Maliban doon ay hindi ko na alam kung paano ilalarawan ang kanyang itsura. Hindi raw niya alam kung sino o anong nilalang ang matandang iyon, pero sigurado daw siyang alam ng matanda na sa akin talaga nararapat na maipasa ang mga kagamitan, kaya ito na mismo ang kumuha sa mga iyon nang mamatay si tatay upang hindi mapasa kamay ng iba. At ibinalik lang nito noong tamang panahon na upang magamit ko ang mga iyon. Pagkatapos ay tinanong ni Lolo kung papaano ko natutunan ang mga sandatang iyon. Sinabi ko naman na may binigay sa akin ang matanda na 2 munting libro at may pangalan iyon na Infinito de Dios at Magicus Metallum. Doon ko nalaman ang pangalan ng sandata at ng medalyon. Maraming nakasulat doon na mga salitang Latin at binasa ko lang ang mga iyon kahit hindi ko maintindihan. Pagkatapos noon ay tinanong niya ako kung ano ang mga kaya kong palabasing sandata sa Magicus Metallum at kung ilang dasal na ang alam ko sa Infinito de Dios. Sinabi ko na sa mga dasal ay pambulag pa lang ang nakakabisado ko at iyon lang din ang alam kong gawin. Pati na rin pala ang pang-araw-araw na dasal ng medalyon upang hindi iyon mawala ng bisa. At ang dagdag na lakas at bilis na sa tingin ko ay hindi na kailangan ng dasal dahil iyon ang una kong naramdaman. Tungkol naman sa Magicus Metallum ay sinabi kong espada pa lang ang alam kong palabasin. Sa libro ay may nakita pa akong ibang sandata, ngunit hindi ko alam kung paano palabasin at aksidente ko lang na napalabas ang espada. Tinandaan ko lang ang pakiramdam kung paano iyon papalabasin. Kaya naman iyon ang nagagamit ko panlaban sa mga aswang. Tinanong ni Lolo kung maaari daw man niyang tignan ang mga sinasabi kong maliliit na libro. Kaya naman hinanap ko ang mga iyon sa aking bag. Ngunit bigla na lang nawala ang mga iyon. Sinabi ko na nasa bag ko lang ang mga iyon, pero ngayon ay hindi ko na mahagilap kahit saan ako tumingin. Sinabi ni Lolo na marahil ay iyon ang magsisilbing aking gabay
dahil walang magtuturo sa akin at kaya siguro nawala ang mga iyon dahil nagkita na kami at may magtuturo na sa akin kung papaano gamitin ang mga iyon. Sinabi ko na rin na iyon talaga ang sadya namin upang maturuan niya ako ng husto at matutunan talaga ang tamang paraan sa pakikipaglaban. Naikwento ko na may nakalaban akong bulag na aswang pero napakalakas niya. Dahil nga sa bulag na talaga siya ay hindi siya tinatablan ng pambulag. Kaya naman tuluyan niya akong tinalo at nailigtas lang ako ng isang grupong tumutugis din sa mga aswang. Kung hindi sila dumating, malamang wala na rin ako ngayon sa mundong ito at wala na akong mapagpapasahan sa kanilang mga kagamitan pati na rin ng layunin. Tinanong naman ni Lolo kung sino ang nagligtas sa akin. Sinabi kong tinatawag nilang kapatiran ang kanilang grupo at marami raw silang miyembro. May mga lumalaban sa aswang at ang mga miyembro na tumutulong sa kanilang gastusin at kagamitan sa pakikipaglaban. Matagal na raw ang kanilang grupo sa paglaban sa mga aswang at lahat daw ng miyembro nila ay may sari-sariling galit at masasamang karanasan sa mga aswang, kaya gusto nilang maghiganti. Sinabi ni Lolo na wala pa siyang naririnig tungkol sa grupong katipunan, pero mabuti na raw at may grupong ganoon upang may makaagapay daw ako sa pagpuksa ng mga aswang. Pagkatapos noon ay nangako si Lolo na simula bukas ay ituturo daw niya sa akin ang lahat ng kanyang nalalaman at kung papaano papalabasin lahat ng sandata sa Magicus Metallum, pati na rin ang mga orasyon sa Infinito de Dios. At kapag natutunan ko raw lahat ng mga iyon, ay handang-handa na raw akong makipaglaban sa mga aswang at kayang-kaya ko na raw silang lipulin. Sinabi kong gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang matutunan ang lahat ng mga iyon. Pagkatapos naming kumain ay inihatid kami ni Lolo sa isang lumang silid. Malawak ang silid na iyon at sinabi niyang magkakasya daw kaming apat. Namukaan ni nanay ang silid at sinabing kay tatay raw iyon. Sinabi naman ni Lolo na natatandaan pa pala ni nanay kahit matagal ng panahon ang lumipas. Sumingit naman si Tita Luz at sinabing siguradong maraming beses na siyang dinala ni tatay sa silid na iyon at marami silang mga alaala kaya hindi niya makalimutan. Sinaway naman ni nanay si tita at sinabing may kasama kaming bata. Pagkatapos ay sinabi ni nanay kay Lolo na wala pa rin pinagbago ang silid at napakalinis pa rin ito kahit na matagal na itong hindi nagagamit. Sinabi ni Lolo na wala naman siyang ibang pinagkakaabalahan kundi ang pagtatanim ng gulay at pangangaso paminsan-minsan. Kaya naman madalas niyang linisin ang kanyang bahay upang may mapaglibangan naman daw siya. Mula daw kasi nang sumakabilang buhay ang aking lola ay nalulungkot daw siya kapag walang ginagawa. Wala naman daw siyang makausap noon. Kaya kapag may mga tao raw na humihingi ng tulong niya ay natutuwa siya dahil kahit panandalian ay may nakakasalamuha siya. Kaya rin hindi na daw siya humihingi ng kapalit dahil malaking bagay na sa kanya na may bisita. Sinabi rin niya na hinihintay niyang maalala siya ng nag-iisa niyang anak upang bisitahin. Araw-araw daw siyang naghihintay at araw-araw din siyang nabibigo at ang tanging hiling lang niya ay makita ang kanyang anak bago man lang siya pumanaw. Nalungkot ako sa mga sinabi ni Lolo dahil kahit kailan ay hindi na niya mahihintay pa si tatay dahil wala na nga ito. Napansin naman ni Lolo na tumulo ang aking luha. Kaya naman sinabi niyang huwag daw akong malulungkot dahil kahit hindi daw niya makikita ang kanyang anak ay nakita niya naman ang kanyang magandang apo. Inaamin daw niyang nalungkot siya nang malamang patay na si tatay, pero hindi na daw iyon mahalaga dahil nakita niya ako at sinabi pa niya na pwede na siyang sumakabilang buhay anumang oras at masaya na raw siya dahil napakahaba pa ng kanyang magiging buhay.
Biniro ko pa siya na makikita niya rin ang magiging apo niya sa tuhod mula sa akin, at sa kauna-unahang pagkakataon ay niyakap ako ng aking lolo. Pagkatapos noon ay sinabi niyang hindi na siya makakapaghintay sa araw na iyon dahil inaantay na raw siya ng kanyang asawa at anak sa kabilang buhay. Pagkatapos noon ay iniwan na kami ni lolo. Humingi pa siya ng paumanhin dahil kakaunti lang ang unan na reserba at iisa lang ang kumot. Sinabi naman ni nanay na handa naman kami at may dala kaming sariling mga gamit at doon na kami iniwan ni lolo. Pagkatapos noon ay naglatag na si nanay ng banig sa papag. Luma na rin ang banig at sigurado akong gamit din iyon ni tatay. Noong makapaglatag na si nanay ay nagkanya-kanya na rin kami ng pwesto at nagkasya naman kaming apat. Pagkatapos noon ay doon na kami natulog. Kinabukasan ay ginising ako ni lolo. Pagkadilat ko ng aking mga mata ay nararamdaman kong nagbubuhangin pa ito at pagsilip ko sa bintana ay sobrang dilim pa ng paligid. Pagkatapos ay sinabi ni lolo na ngayon na raw magsisimula ang aking pagsasanay. Nagreklamo naman ako at sinabing napakaaga pa masyado. Sobrang dilim pa nga sa labas at wala akong makita. Sinabi niyang na ganoong oras daw talaga palagi nagsisimula ang mga pagsasanay at sinabi rin niya na disiplina raw ang kailangan kong unahin matutunan. Kaya naman kahit labag sa aking kalooban ay tumayo na ako sa higaan at sumunod na lang kay lolo. Lumabas kami noon ng bahay at nagdasal. Pagkatapos noon ay gusto raw niya akong labanan. Binigyan niya ako ng patpat na espada at gusto raw niyang malaman kung gaano ako kalakas kapag hindi ko suot ang medalyon. At inisip kong espada ang hawak kong patpat. Pagkatapos ay sinugod ko na si lolo ng buo kong lakas. Pero nang hahampasin ko na siya ng patpat, ay bigla niya itong hinampas ng hawak niya ring patpat. Pagkatapos ay tumilapon ang hawak kong patpat. Kasunod ay hinampas niya ako sa kamay. Napaaray ako noon sa sakit. Pagkatapos pinulot niya ang aking espada at muli ko siyang sinugod. Ilang beses na ulit ang pangyayaring iyon at nararamdaman kong namamaga ng aking kamay dahil sa mga natatamo kong hampas mula kay lolo. Hanggang sa sinabi niyang isuot ko na raw ang medalyon. Pagkasuot ko ng medalyon ay nararamdaman kong unti-unti nang humuhupa ang pamamaga ng aking kamay. Pagkatapos ay muli kong sinugod si lolo. Pero kahit suot ko na ang medalyon ay wala pa rin pinagbago ang resulta ng laban. Naisip ko na napakalaki pala talaga ng agwat ng lakas naming dalawa. At naisip ko rin na kung ganoon ako kalakas ay makakaya kong talunin ang mga aswang. Pagkatapos ng paulit-ulit kong pagkatalo ay pinahinto na ni lolo ang aming paglalaban. Sinabi niya na habang kasama ko raw siya ay pagbabawalan niya akong isuot ang Infinito de Diyos upang maipalabas namin ang nakatago kong pisikal na lakas at abilidad. Para magawa namin iyon, ay kailangan ko ng matinding pagsasanay na araw-araw niyang pahihirapan. Ibinigay ko sa kanya noon ang Infinito de Diyos at pagkatapos ay sinabihan niya akong tumakbo. Tinanong ko naman kung saan ako tatakbo at sinabi niya na sundan ko na lang siya. Noong una ay dahan-dahan lang ang aming pagtakbo, ngunit habang nakakalayo kami ay lalong bumibili si lolo. Nakapagtataka na sa tanda niya ay kaya niya pang tumakbo ng mabilis. At dahil sa ayaw kong mapahiya, kaya sinabayan ko siya. Mga ilang minuto pa ang lumilipas ng aming pagtakbo ay nararamdaman kong sumasakit at umiinit na ang aking sikmura. At sa pagkakataong iyon ay malapit na akong kapusin ng hininga. Pero si lolo ay patuloy lang na tumatakbo. Parang hindi pa nga siya pinagpapawisan. Pinilit ko pang makasabay noon sa kanya hanggang sa hindi ko namalayan na nakaikot na pala kami at nakabalik sa bahay niya. Sa tansya ko ay nakaisang oras din kaming tumatakbo. Nang tumigil kami
Naramdaman ko ring tumigas ang aking mga binti, kaya naman umupo ako. Pero sinabi ni Lolo na hindi pa ako pwedeng umupo. At ilang sandali lang ay pinagawa niya ako ng 100 push-up. At hindi raw ako pwedeng magpahinga hanggat hindi ko iyon natatapos. Dahil sa pagod ko ay pahinto-hinto pa ako noon. At inabot ng mahigit 1 oras bago ko natapos ang 100 push-up. Kaya naman namalayan kong pumutok na ang bukang liwayway. Pagkatapos noon ay pinainom muna ako ni Lolo ng tubig at pinagpahinga ng ilang minuto. Pagkatapos ko makapagpahinga ay pinagawa pa ako ng ilang ehersisyo upang hindi raw mabigla ang aking kalamnan dahil mahirap daw ang mga ipapagawa niya. Pagkatapos ay binigyan niya ako muli ng patpat at tinuruan ng ilang mga galaw na mas epektibo raw sa pakikipaglaban. At pagkatapos ng galaw ay depensa naman ang kanyang itinuro. Ilang oras ding nagtagal ang aming pagsasanay hanggang sa alukin niya na akong magpahinga at kumain na ng agahan. Nakahanda na pala noon ang aming agahan at sila Nanay at Tita Luz ang nagluto ng mga iyon para sa amin. Pinilit kong kumain noon kahit kaunti. Kahit napakiramdam ko ay hindi iyon tatanggapin ng aking sikmura kahit kanina pa ito humihilab. Pero inisip ko talaga na kinakailangan ko ng lakas upang magawa lahat ng ipapagawa sa akin ni Lolo, kaya pinilit kong kumain. Pagkatapos kumain ay muli kaming nagsanay. Naglabas si Lolo ng 2 pana at ilang mga palaso. Pagkatapos ay naglabas din siya ng maliit na basong gawa sa kahoy at isinabit iyon sa isang haligi na hinahampas ko kanina ng patpat. Pagkatapos ay pinakitaan ako ni Lolo ng isang halimbawa at tumama naman iyon sa pinakasentro ng target. Sinubukan ko naman ngunit lahat ng palaso ay hindi man lang tumatama sa target. Pero muli ako tinuruan ni Lolo ng tamang postura at unti-unti naman ako nakakatama. Pagkatapos ng pagpapana ay kinuha ni Lolo ang latigo. Iyon daw ang huling sandata na dapat kong matutunan. Dahil ang espada raw ay pangmalapitan lamang, ang pana naman ay para sa malayuan at ang latigo ay pinaghalong malapit at malayo. Kapag nakabisado ko raw ang paggamit nito, ay matututunan ko na rin kung paano mapapalabas sa Magicus Metallum. Katulad ng espada at pana ay tinuruan din ako ni Lolo ng tamang postura sa paggamit noong latigo at unti-unti ko rin namang natututunan kung paano ito gamitin. Pagkatapos akong turuan ni Lolo ng mga armas ay nananghalian na kami. Pinagpahinga niya muna ako noon ng hanggang 3:00 ng hapon at ng eksaktong 3:00 ay muli kaming nagdasal ni Lolo. Sa kanya ako tinuruan ng iba't ibang dasal para sa medalyon. Una ay ang kabisado ko na ang pambulag. Nabanggit ko rin kay Lolo ang problema ko dito noong nakaraan. 1 beses lang siyang umepekto at hindi rin siya umiepekto sa mga tao. Sinabi ni Lolo na ang pambulag ay para lang talaga sa mga aswang at limitado lamang ang paggamit nito sa 1 araw. Dahil daw mahina pa ang espiritual kong kapangyarihan, ay 1 beses lang ang limitasyon ko. Pero kapag napalakas daw namin ang espiritual kong kapangyarihan, ay magagamit ko ang pambulag kahit ilang beses kong ibigin. Pagkatapos ay pinaupo ako ni Lolo at pinaunat niya ng tuwid ang aking kamay sa aking harapan. Naglagay siya ng maliliit na bato sa likuran ng aking palad at pati na rin sa aking ulo. Bago raw niya ituro sa akin ang iba pang epekto ng Infinito de Dios, ay kailangan raw muna niyang palakasin ang aking espiritual na kapangyarihan. Habang nakaupo ay may nakapatong na bato sa aking ulo at kamay at may ipinababasang dasal sa akin si Lolo. Kabisaduhin ko daw iyon at paulit-ulit na banggitin habang nasa ganoong posisyon. Kailangan daw ay huwag mahulog ang mga bato at kailangan daw huwag akong gagalaw upang makapokus ang aking isipan at mahasa ang aking espiritu.
Isang oras ko ring ginawa iyon. Nang matapos ay hindi ko na maramdaman ang aking mga kamay dahil sa sobrang pangangalay. Sinabi ni Lolo na doon na nagtatapos ang aking pagsasanay sa araw na iyon. Pero bago ako magpahinga ay kailangan muna raw naming mangaso sa kagubatan upang may makain raw kaming masarap para sa hapunan. Sinabi ni Lolo na ang pinakamainam raw na armas sa pangangaso ay ang pana. Kaya naman iyon ang aming dinala. Hindi pa man din ako gaanong marunong sa pamamana at halos mintis lahat ng tira ko kanina. Pero sinabi ni Lolo na kaya kong makatama dahil malaki naman daw ang aming target. Pagkatapos doon ay nagsimula na kaming maglakad papasok sa kagubatan upang manghuli ng hayop na maaari naming kainin. Habang naglalakad kami sa kakahuyan ay nakakita kami ng isang malaking baboy ramo. Sabi naman noon ni Lolo na magtago kami at dahan-dahan kong itutok sa baboy ramo ang pana. Sipatin ko daw ito ng maigi na akin namang ginawa. Pagkatapos pitikin ko raw ito at hayaang panuurin ang palaso kung tatama ba ito sa target. Sinundan ko lang ng mabuti ang lahat ng tagubili ni Lolo at nang bitawan ko na ang palaso ay tumama ito sa likod ng baboy ramo. At dahil hindi ito namatay ay nagtatakbo pa. Bago pa man makalayo ay tinamaan na ni Lolo sa bandang likuran ng kilikili. Kaya naman natumba na lang ito at agad naman namin iyong kinuha. Sinubukan kong buhatin ang baboy ramo pero hindi ko ito mabuhat. Kaya naman nilapitan ako ni Lolo at binitbit niya ang baboy ramo. Pagkatapos ay nagulat ako sa sunod niyang ginawa at sinabi, iniatang lang pala niya ito sa aking likod at sinabing iyon raw ang huli niyang ipapagawa sa araw na iyon. Ang iuwi ko ang baboy ramo na nakasabit sa aking likuran. Hirap na ako noon dahil doble-doble na ang aking pagod. Pero pinilit kong buhatin ang baboy ramo dahil inisip ko na para sa akin din naman ang lahat ng pinapagawa ni Lolo. At mula noon ay hindi na ako nagrereklamo pa. Lawit na ang dila ko nang makabalik kami sa bahay ni Lolo. Sunod ay nagpahinga na ako at pinanood ko silang katayin ang baboy upang pang-ulam namin sa hapunan at sa mga susunod pang araw hanggang sa maubos namin iyon. Natapos ang araw na iyon na magkahalong saya at pagod ang naramdaman ko. Sinabi rin ni Lolo na kailangan ko nang maghanda dahil masihirapan niya pa ng isang hakbang ang aming pagsasanay sa kinabukasan. Para sa akin ay handang-handa na ako dahil gustong-gusto ko na lumakas pa. Kaya naman nang matapos kaming maghapunan ay natulog na ako kaagad upang hindi ako puyat sa pag-iinsayo sa kinabukasan. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 7. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.